Paghahatak ng tape pataas, yan, pataas mga res, yan pataas para hindi mapunit yung ating pinintura sa baba. So maganda yung pagkalagay nito, so maganda to, yan. So pataas lang siya, pataas. So pataas yung ating paghahatak, hindi siya pababa. Konti lang yung natuklap kalas yan. So re-retouch na lang natin yan. So maganda yung pagkaka nito. So sunod naman natin dito sa baba. Yan, di ba? So dito sa paghatak pa side naman, so yung mga lumampas, punasan na lang natin ng basa dahil water based naman ito. So pang tubig, so madali lang linisan yan. Yan. Mga kares, siya na naman mapagpahalang araw. So magkakapit tayo ng baseboard na pintura. So natapos ko na yung baseboard dito sa loob tsaka sa palibot ng bahay. So ipapasilip ko sa inyo. So bago yan mga kares, bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin na lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. So hindi ko napapatagalin. O tara na! So ito yung baseboard sa loob. Yan. So nalagyan na natin lahat ng kwarto. So sa dirty kitchen, iba yung baseboard nya. So pakita ko sa inyo. So D4 lang yung baseboard dito. Yan. So i-retouch na lang natin yung mga dugtungan. So hanggang sa loob. Yan. So nasukatan na rin yung mga ating cabinet. So nasukatan na yan mga kares. So ikakabit na lang. Pati yung mga bintana. So okay na. So ikakabit na lang. So ang gagawin natin ngayon na baseboard na pintura naman. So yung baseboard na PVC. So may video kanyan kung paano magkabit din mga kares kahit konti. Yan. So dun naman sa labas yung ating baseboard na pintura. So ito yung lalagyan natin ng baseboard na pintura. Yan mga kalas yan. So maluwang ito mga kalas. So lalagyan natin ng baseboard to. So ito muna yung share ko sa inyo, mga pagkabit ng baseboard na pintura mga kalas yan. So alas 12 na, break time. Hindi ko matiban na ito eh. Hindi ka pera yung so ito yung baseboard na PVC mga res. So dito sa labas ito. So ibang kulay sa loob. Yan. So ganito ko yung kinabit. So maraming kanto mga res, kaya medyo mahirap. So hindi ko na videohan yung pagkabit nito. So D4 ito. So yung nasa labas D5. So sa gilid na to mga kares, sa partition na to. So pintura na lang yung ating baseboard.
So maluwang ito mga kares yan. So ayan, gawin na natin. So yung una natin gagawin mga kares, maglalagay muna tayo ng guhit. So pwede kayong gumamit ng pitik o lapis. So ako mga kares, dahil may sobrang isa, ito na yung gagamitin ko para magkasing taas din sila nito. So ito yung gagamitin ko kulay mga kares, Davis na cell gray. Yan. So yung sobra namin sa poste, sa mga poste ito mga kares, siya na rin yung pinalagay ni boss dyan. So umpisan na natin. So habang pinapatuyo ko ito mga kares, i-layout ko na naman. So lalagyan ko ng titipan ko naman yung bandaron. So apply nito natin ng 3 beses para lumabas yung totoong kulay niya. Yan. Shell gray. So maglalagay muna ako iskas dito. So yan, nalagyan na natin ito ng tape mga kares. Mas maganda sana kung yung uno yung gagamitin natin ganito. So medyo lang ito lang yung meron, kaya dinoble ko na lang. So nalagyan na natin yan, tapos babalikan na natin to. So 3 apply yung ilalagay ko dito. So na-apply na natin ng 2 beses to. So isa pa. So doon muna tayo.
So yun, pinakababa niya mga kares, gamitan na lang ng maliit na brush yan. Kasi hindi kaya ng roller. So na-apply na natin ng isang apply yun. Babalik tayo dito. So pang last final coating. Ang tatlong pahid na natin to. So yan, tatlong apply na to mga kares. So tanggalin na natin agad yung tip niya para hindi na siya matuyo. Habang basa pa, tanggalin na natin. So dahan-dahan lang para hindi siya matuklat mga kares yan. Pag ganyan yung pagtuklat. Dahan-dahan lang. So pag ganyan lang yung pagtanggal natin para hindi siya mabakbak. So yung mga sablay, i-retouch na lang natin. Yan. So ilahin mo lang siya ng ganyan. So ayan, nakadalawang pintura na tayo dito. So isang pahid pa. So habang pinapatayo na natin ito, punta muna tayo dun sa kabila. So maglalagay tayo ng tape. Lalagyan natin ng tape. Kung anong ginawa natin dito, siya rin yung ginawa natin dito, at ganun din yung gagawin natin dun. So ayan, applyan na natin ng pang last o pang tatlong pahid. So pag napahidan natin, tanggalin na natin agad yung tape habang basa pa. So ayan, pahidan na natin. Lagay ko mga kares. Yan. So malilit kasi itong tape ko. Maganda kung uno. So sa paghahatak ng tape, pataas. Yan, pataas mga kares. Yan, pataas. Para hindi mapunit yung ating pinintura sa baba. So maganda yung pagkalagay nito. So maganda to. Yan. So pataas lang siya. Pataas. Pataas yung ating paghahatak, hindi siya pababa. Konti lang yung natuklap kares yan. So i-retouch na lang natin yan. So maganda yung pagkakon nito. Susunod naman natin dito sa baba. Yan. Di ba? So dito sa paghatak, pa-side naman. So yung mga lumampas, punasan na lang natin ng basa dahil water based naman ito. So pang tubig. So madali lang linisan yan.
Yan. Haba. Ayan. So marami magtatanggal. Yes. Tirahin natin itong pababa. Mga res. Sa may pinto. Sa gate niya. So ayan, okay na. Pangalas ito yung PVC na baseboard. Ito naman yung pintura na baseboard. So halos magkasing kulay sila, pangalas yan. Magkakulay silang magkakulay. Okay na. So kung nagtitipid ka, so pintura na lang. So mas mahal kasi ito yung PVC baseboard, mga kalas. So hindi ko lang alam kung magkano bili ni boss nito.